morning, guys. Welcome to another Kwentuhan serye only here on Spotify and YouTube. So, magandang umaga, guys. Good morning, So, kung makikita nyo, naka-get up kami ngayon kasi we're planning to go sa church today. So, ang topic natin today, it's something na parang pinag-uusapan namin ni Rafa, but I can't get into, the details of it all. So, mas gusto ko na si Rafa ang mag-explain. Wow! Nag-intro na ako. Okay. So, parang papa-explain ko lang. Okay. Sabihin ko na lang may kilala. Kasi, parang recently, may nalalaman kami na parang about the relationship lang din. Na parang etong partner ng ate mo na girlfriend ng isang tao. Parang nahihirapan na siya na mag-move forward sa hindi ko pa naman masabing ex. Kasi hindi pa confirm talaga kung gano'n na sila. Pero nahihirapan na siya mag-move forward kasi nga daw sobrang tagal na ng relationship nila. So, may nangyari na hindi ko na din puwedeng banggitin siguro. Pero siguro dahil dun na reason, parang mas lalong na-end yung relationship na hindi pa naman talaga confirm. Pero andun na yung part na blinak na siya ng guy sa lahat ng account nila. Yeah. So, close friend ko yung yung nakuhanan ko ng topic na yun. Pero, ako naman, ang hirap kasi mag-advice kung wala ako mismo sa posisyon. Yeah. Ang hirap magsabi ng kung ano-ano kung hindi ko naman napagdaanan yung situation na yun. So, ako makikinig. May masasabi ako pero hindi yung point na parang ako na mismo yung or nilalagay ko na mismo yung sarili ko dun. 'Di ba nakwento ko naman sa'yo Yeah. kanina? Ano Parang bang tawag to, ang hirap kasi yung ganito like kunyari, bilang kaibigan parang ang hirap na mag-get in the way sa relationship ng friend mo. Lalo na 'pag kunyari ikaw lang yung sandalan niya, ikaw lang yung kinakausap niya, ang hirap ng gano'n. And sometimes magbibigay ka ng advice, maybe it can do good or maybe it can do harm sa person and sa friend mo rin and also sa partner niya. So, alam mo ba, sa sobrang daming relationship topic na napag-usapan natin dito sa podcast, nung kinuwento mo din sa akin yan kagabi, sa akin kasi parang, alam mo yun, like, it's a matter of kung magdedesisyon ka ba na hiwalayan na 'tong tao na 'to or hindi. Kahit anong sabi kasi ng kaibigan mo. Sometimes kasi 'pag nasasaktan na yung tao, tapos alam ng tao na nasasaktan siya, lalo 'pag, relationship situation 'yan, 'di ba? Sometimes kasi parang they tend to not see the bigger picture na if I keep staying in a relationship with this person, ganito ang mangyayari sa akin. Parang ngayon nasasaktan ka lang but you are not ready to face the reality na what if nagkatuluyan nga kayo? Would it be a healthy relationship? Gano'n. Ako palagi kong sinasabi sa podcast na 'to na if mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo tapos nagkakaroon na kayo ng problema, o what more pagkasal na kayo, 'di ba? Find love that is easy, na hindi ka papahirapan. Kasi aminin natin, dapat boyfriend, girlfriend, ito dapat yung parang easiest time sa relationship niyo, eh. This is the time na dapat bini-build up niyo, 'di ba, yung sarili niyo, yung relationship niyo. The real problem comes sa relationship 'pag married na kayo, you have to deal with bills, you have to deal with, kids, gano'n. Pero ngayon pa lang na parang
alam mo yun, parang girlfriend, boyfriend pa lang kayo, Sobrang gulo na. sobrang gulo na. Imagine this, what if 10 years down the line and meron ng kid involved? Ang hirap na ng situation na yun kasi you're basically stuck with that person na eh. Given na merong divorce bill na siguro sa future, Parang pero pangit kung naman 'pag dun mauuwi, 'di ba? Parang dun mag-e-end. mm, Kung kailan may baby oo, or kasal na, mag-e-end dun sa ano. or kung kailan malalaki na yung mga bata, 'di Hmm. ba? So, kami kasi ni Rafa, we love giving advices to our friends, but it came to a point na hindi din sila nakikinig. Hindi Kasi na nakikinig. hindi talaga sila nakikinig kaya this is a matter of sila na yun, problema na nila yun. Basta tayo nagbibigay lang tayo ng advice, 'di ba? Gusto ko lang ipasok yung nabanggit mo kagabi na parang yung relationship ba yung magulo or yung tao lang talaga Hmm, nagpapagulo sa relationship? so what do you think about it? Kasi 'di ba sabi ko naman kagabi na parang nasa tao talaga yun Hmm, kung paano nila idadala or paano nila papatakbuhin or iwo-workout yung relationship. hmm, Kasi wala namang mabubuong relationship 'di ba 'pag wala yung dalawang tao, totoo. gano'n. But parang ngayon kasi, hindi naman lahat, parang ang dami ng mag-partner na mas nahihirapan ayusin yung problem nila Hmm, kaysa yung pag-usapan nila ng maayos, gano'n. Hindi naman lahat ng ano, ng mag-partner perfect, 'di ba? May mga nag-aaway talaga, ganyan, nagsasagutan. Pero bakit hindi nila piliin na ayusin na lang? Kaysa yung alam mo yung papalakihin pa, hahayaan yung isa, gano'n, or alam mo wala ng pansinan, pero at the end of the day magbabalikan lang din. Alam mo yung magiging routine na nila yun, hanggang sa masasanay na nila magiging kampante na yung dalawang taong yun. Then 'pag nangyari ulit, magkakaayos lang din naman kami, oo, gano'n. Parang ang pangit na tignan kasi kunyari sa'tin nasanay tayo na away bati. So 'pag kunyari nag-away tayo sasabihin ko, okey lang 'yan magbabati lang din naman kami mamaya, gano'n. hmm, Parang ang pangit kasi isipin na ako nakampante na ako sa'yo na baka suyuin mo ako or yeah, magbabati din tayo, pero what if last na pala yun? ayun So, lang, parang oo. hindi ka na ready kung what if ayaw na talaga ng tao, bakit pinaabot niyo pa dun, gano'n. Hmm. Alam niyo guys, sa'min ni Rafa, there came a point sa relationship namin parang like earlier this year na parang siguro parang once every other day na parang di naman away, like Parang ano may misunderstanding uh-huh. gano'n, merong parang, misunderstanding. Parang siguro it lasted for like, a month gano'n, 'di ba? Because I'm dealing with things, professional things, tapos si Rafa parang yung galit ko na dadala ko sa kanya. But na-realize ko na parang hindi healthy yung mag-aaway ta's magbabati, then the next day mag-aaway, magbabati. Kaya, we both have to work through that na sabi ko sa kanya na parang, i-lessen natin yung pag-aaway natin. Kasi sa loob ng 1 year na nagde-date kami ni Rafa, wala tayong away, 'di ba? Talagang nangyari lang talaga yung parang 1 month na, merong like misunderstanding gano'n, and at the same time, I'm facing, professional issues, gano'n. So, but we made it work, and sa akin lang kasi guys, sabi ng mga tao relationship is hard. For me, I don't believe that relationship is hard. Relationship is easy if yung mga tao involved in that relationship will make it work. Kasi relationship only gets hard if yung mga tao in that relationship hindi sila nagwo-work out. Hmm. They're not making an effort to make the relationship mature. So, parang yun yung sa akin eh. Kaya I think what works great sa atin is that, may away kaming dalawa pero we always make it a point na dapat yung away na yun parang
huli na yan, siguro mag-away na lang tayo after 2 years, gano'n. Parang it's compromising ba, 'di ba? Parang making an effort na, yeah, mag-a-adjust ako, mag-a-adjust ka din. Because relationship is not hard, people are hard. Yan ang tandaan niyo, guys. Kahapon pinanood namin yung Emily in Paris, and there was one powerful scene doon na naalala ko. So, kung hindi kayo nanood ng Emily in Paris, guys, panoorin niyo na lang. Ayun, pero so basically Emily, the lead character doon, na lead female character, and Gabriel, the main male lead character. They're parang nasa on again, off again relationship sila for 4 seasons because may third party. As in, dami talagang nangyari na hindi talaga matuloy-tuloy of them, getting together. But on season 4 kasi, finally, itong dalawang character na to got together na, sorry, parang officially boyfriend-girlfriend na. But again, something happened, nag-away ulit sila. And si Gabriel, which is in French, told Emily straight French kasi si Emily, she's working in Paris but she's an American girl na hindi marunong mag-French. So si Gabriel talked to Emily in straight French, pero kung ito-translate ko sa inyo, guys, sabi niya kasi na the number one problem in our relationship is that we lack communication. Ever since meeting you, you don't even try to communicate with me. It's always mag-aaway sila, and after nun, we go to their separate ways, and then magbabalikan na parang nothing happened. So, it was such a powerful scene that really says a lot about the relationship. Kaya, nag-break sila sa season na yun. And, totoo yun na tawag to, karami ng mga couples ngayon, really lack communication, diba? Communication is key. Communication is number one. Kaya natuto na din kasi ako na parang sinabi mo sa akin noon na mas maging open ako. Kasi ako talaga 'pag may kinikimkim ako, akin lang, gusto ko sa'kin lang. Pero siyempre andiyan ka, sabi mo sa'kin na ang pangit 'pag yung kinikimkim mo is tumagal. Naiipon, Yeah. gano'n. Ayun So yung first podcast natin, di ba? Tapos nung mga month na yun, like may mga misunderstanding na tayo. May part din dun talaga na yung sa'kin, hindi ko na siya dina-direct sa'yo, eh. Parang hindi ko sinasabi kung ano yung nararamdaman ko. Parang gusto ko pakiramdaman mo ko, which is mali talaga. Kaya simula nun, siyempre nakinig na ako. Ayoko na ng ganito, okey, kailangan mag-adjust, kailangan may baguhin, gano'n. Parang ang pangit kasi 'pag dun lang talaga nai-stuck yung isang tao. Parang dahil dun hanggang diyan ka na lang, gano'n. Which is tawag to, like sa'min kasi ni Rafa, ayaw namin na meron kaming kinikimkim sa like parang isa't isa, gano'n. Lalo na 'pag alam naman namin na meron kaming problema, 'di ba? Karamihan kasi sa mga parang partners ngayon, sa mga couple ngayon, ang hilig nilang magkimkim, and hindi ako nagge-generalize, pero pansin ko most of them girls, gano'n. Hindi kayang idiretso ng mga babae ang lalaki. Kasi para sa mga babae, mas prefer nila na yung lalaki ang mag-iintindi sa kanila or basahin yung utak nila, yung makiramdam, gano'n. Sa akin kasi, guys, women are from Mars. Women are from Venus, men are from Mars. Iba't iba. Para tayong aliens sa isa't isa. So, if you want us to understand your language, mahirap yun kasi women are more emotional, men are more logical. So, ang hirap sa part din ng lalaki na 'pag hindi mo sinabi sa amin, parang, tawag 'to, kami tuloy yung may Parang mali. kasalanan. Oo, parang lalaki lang yung problema. Parang
kaysa na kimkimin mo ng kimkimin yan, parang mas okay na lang na tawag dun na idiretso mo na lang sa boyfriend mo yan kasi sometimes yung boyfriend mo hindi pa nga ata alam na galit ka pala sa kanya, 'di ba? Communication lang kaysa na patagalin yung relationship. Kaya sabi ko kay Rafa nun like parang I want yung relationship natin ganun na parang open tayo sa isa't isa. Na parang we don't have to keep secrets 'pag, mayroong ginawang mali yung isang tao. Sometimes si Rafa, merong mga times na wala ka namang ginawang um, masama pero, um, naalala mo yung tawag 'to, alam mo yung BINI? Ah, Oo, kasi sabi ko kasi kay Rafa kunyari kamukha niya daw si BINI Aya, tapos sabi niya, "Hindi ako si BINI Aya, siya si BINI Rocha." ah, So baka personal yun. so mga ibang kung alam niyo ibig sabihin ng BINI Oh my Rocha, God! alam Ako niyo din yun 'di ba? nagulat. So hindi alam kasi ni Rafa ang Hindi meaning ko nun. alam yun. Oh my So God. mga ibang boyfriend, tawag 'to, hindi na nila iko-correct yung girlfriend nila, pero ako, "Love, alam mo ba ibig sabihin nun?" Tumawag siya tapos inano niya, "Anong ibig sabihin nun? Bakit mo kinoment yun?" Tas Oo. oh Kasi my nag-comment pala God. ako sa post niya, Oo, tas tapos ni-replyan ko ng gano'n. na siya daw Hindi si ko kasi alam talaga. ah, Akala ko parang joke lang siya or something pangalan ng babae. hmm, Eh, may meaning pala yun. hmm. Kaya alam niyo na guys. Pero back dun sa tawag 'to, sa friend mo, for me, it can go 3 ways. So, number one is magkabalikan sila. For a miracle baka tumino yung guy, ayun. Which is for me, based pa lang sa situation nila and based sa mga parang, um, nasabi mo kanina parang siguro 20% na may chance na magbalikan sila. Hmm. The other one is if nagsabi si girl kay guy na parang, ganito naging open siya kay guy, possibility mag-lead to breakup yan kasi according din sa sinabi mo hindi confrontational si guy. Next is kimkimin niya yun and magbe-break din sila. Then, yun lang sa'kin kasi for me talaga, um, ang hirap kasi mga ganyan, na relationship lalo 'pag, I don't want to use the word na parang toxic, Hmm. pero sometimes kasi lagi ko sinasabi sa mga tao, matagal nga kayo pero toxic kayo. Oo. I feel sorry for you after 10 years kasi kayo lang din ang maghihirap diyan. Pero if kunyari yung guy medyo serial cheater, siya ang panalo, ikaw ang talo. Kasi siya nagpapakasarap, ikaw nagpapakadusa. Oh, totoo. Ang Hmm, hirap kasi ng gano'n, like, hindi natin masasabi na unfair kasi if gusto na talaga ng tao or ng lalaki humiwalay, nasa kanya na din 'yun, 'di ba? hmm, Ikaw, nagpapakamartir na, "Ah, gusto ko magbalikan tayo ganyan, yeah, bakit ang unfair mo? Bakit hindi mo man lang ako intindihin, hindi ka man lang maging concern sa'kin?" Pinili mo, eh, pinili mo na nandiyan ka sa situation na 'yan. Bakit hindi mo siya gayahin na hindi naman sa magche-cheat ka, bakit hindi mo siya gayahin na imbes na magdusa ka, kahit gaano kahirap parang ilibang mo ba gano'n? hmm, Hindi man gano'n kadali, pero sana mas tulungan yung sarili niya na mag-move forward. yeah, Ang pangit kasi 'pag sasabihin mo na sobrang unfair ng tao, hindi man lang siya concern sa'kin. Eh, samantalang yung tao ready na siya i-let go yung relationship niyo, hmm, i-let go ka. Siya pinili na niyang spend time sarili niya sa mga taong alam niyang kung saan siya sasaya, 'di ba? hmm. Pero ikaw, yung oras mo nandiyan lang, wala na, parang na-stuck ka na dahil sa kanya, gano'n.
alam niyo guys, dito sa podcast, medyo filtered pa yung words namin ni Rafa dito. Pero when it comes sa friends namin, lalo na if ako kasi sa group of friends namin, ayaw nila na ako yung nagbibigay ng advice kasi for them, matulis daw ang dila ko. Masakit. Harsh daw ako. I mean, alam ni Rafa din yun kung gaano ako ka-harsh when it comes to other people, ganun. So, naalala ko kasi noon na yung best friend ko is having relationship problems with his girlfriend, ganun. And yung girlfriend niya kasi harap-harapang nagchi-cheat sa harap niya, ganun. Babae yun, Babae yun. At the same time din kasi, they both have a child, ayun. And parang it went on and on for months, and we love this friend of ours kasi sobrang saya niya, sobrang happy niyang tao, but this relationship sucked the life out of him, na parang once na masayang tao, naging sobrang sad, sobrang depressed, to the point na he even told us na balak niya ng he wants to take his life, ganun. And I remember my brother, ako kasi, ayaw ko magbigay ng advice sa mga tao na ganyan, lalo na 'pag hindi ko alam yung sitwasyon nila. Like kunyari, may anak sila, 'di ba? Ako wala naman akong anak. A toxic relationship meron sa kanya, ako wala namang toxic relationship, but I've been to one, gano'n. So, naalala ko yung brother ko, sabi niya sa akin na, "Uy, kausapin mo naman si ganito, please lang. Ito na yung mga time na kailangan mo na talagang magpaka-brutal, kasi kailangan na ng tao." So, nagpaka-brutal ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Bro, kung nagbalikan kayo ng girlfriend mo, naging ayos kayo, it means bumalik na si Jesus Christ sa mundo. Which for me, in this lifetime, hindi babalik si Jesus Christ. Ibig sabihin, there's no chance na magkakaayos kayo. Whether, alam ko that is something on your mind, kasi sometimes may mga tao talaga na alam nila na yung relationship won't work na talaga, pero ayaw bisitahin ng utak nila yun. So, ang ginagawa nila, tinatabunan yun ng mga thoughts na, baka magbabago pa siya, baka mabago ko siya, tawag to, Nag-hope. nag-hope siya, parang tawag to, 'pag naayos yung problem na 'to, ibig sabihin sobrang mature naming couple. Pero straight up sabi ko sa kanya, "Bro, wala na talagang pag-asa. And ayaw ko na you will have to take your own life just because of some girl." Ayun. So, ngayon medyo filter pa yung bunganga ko, pero nung time na yun Oo. naalala ko kasi, sobrang tahimik nilang lahat. Kasi ayaw talaga ng mga friends ko na nagbibigay ako ng relationship advice, kasi sometimes ang mga nasasabi ko is mga thoughts na ayaw nilang marinig. Pero alam nilang kailangan nilang marinig. Ayun. So, ako kasi whether it be relationship problem, professional problem, yung thoughts ko kasi, alam ni Rafa yan, sometimes meron akong intrusive Oo. thoughts, gano'n. So, ayun lang yung sa'kin. Kaya sabi ko kay Rafa na, maging diretso na siya sa friend niya, ayun. Kasi lalo na 'pag alam mo talagang sobrang seryoso ng problema, 'di ba? Ako naman palagi kong sinasabi na parang lahat ng action lahat ng ginagawa natin, may nakakakita na ibang tao na may mali na dun, 'di ba? Parang ibang tao mismo yung makakakita yung kung anong maling ginagawa mo or kung anong mali sa mga pinagdadaanan mo, gano'n. Kasi sometimes nga sabi mo kanina na parang for them, nagho-hope pa sila. Pero sa ibang tao nakikita na nila na hindi na pag-hope yun, eh, parang ang martir mo as a person na gano'n na kalala yung, parang umaasa ka na ng gano'n kalala sa isang tao kahit alam na natin na imposible, gano'n. Kasi
Hirap. Kasi tawag 'to, sa'kin lang guys, alam ni Rafa 'to nun na parang like, I've been in a toxic relationship nun, like super toxic talaga. But alam niyo kung anong naisip ko nun para, you know, makipag-break na sa toxic relationship ko na yun. Inisip ko talaga yung naging practical lang talaga ako. Kasi noon na-try ko din magpaka-martyr ng 1 taon, ayun na-try ko na yun. Then nung time na parang nagsawa na ako, bigla akong alam mo yung parang yung tawag dito, yung thought ko na, kaysa na nakinig ako sa puso ko, nakinig ako dito. So sabi ko sa utak ko, "Utak, 'pag nag-stay ba ako sa relationship na 'to, after 10 years, masaya kaya ako or hindi?" Then, sabi ko ulit nag-ask ulit ako kay utak ko na, "Utak, 'pag umalis ba ako sa relationship na 'to, ano kaya magiging buhay ko? Will I be happy? Magagawa ko ba yung mga bagay na hindi ko nagagawa noon?" So nakipag-break ako sa tawag 'to, ex-girlfriend ko na yun. For me, I think the Lord God Almighty na ginawa ko yun kasi natuto akong mahalin yung sarili ko. Natuto akong to explore new things. So dun nag-umpisa yung content creation, gano'n. And then, I also met a lot of friends. Kasi sabi ng ex ko na yun noon, "Sino pa ang magmamahal sa'yo, tatanggap sa'yo? Ako lang naman, 'di ba?" Kasi Hmm. that time kasi under ako sa kanya, cage ako sa kanya, wala akong friends talaga. Nagkaroon lang ako ng friends guys, 3rd year college. Pero the reason why I don't want to leave that relationship kasi ang tagal na, siya lang talaga yung kasama ko, gano'n. Pero when I left that relationship, the opportunities came, the friends came. I'm so happy talaga na ginawa ko yun. Kaya I hope sa friend mo, isipin niya din what will her life be once hiniwalay niya na yung boyfriend niya. Kasi ilang taon na sila? 4. 4 years. 4 years lang yan. Sorry, 4 years lang yan. Imagine mo, you have a whole life ahead of you. Imagine mo, your life when you hit 25, 30, 35, 40, without that toxic relationship, do you think na you'll be successful? If you think na you'll be successful and you can do things na hindi mo pa nagagawa and opportunities that will come to you na you can never imagine, i-sacrifice mo na yung 4-year relationship mo na yan for a bigger calling, a bigger thing sa'yo. Ayun, matuto kang mahalin yung sarili mo. Yun yung sa'kin. Kasi if para sa'yo, okey ka na dito, what more sa unknown na single ka, maybe May mas mas masaya better, pa. mas masaya. Hindi sa mas better, wag mo munang isipin na mas better relationship. Kasi sometimes kasi, yung mga tao when they break up with their long-term partner, iisip sila na baka, may mas better pa diyan. Pero for me, no, hindi. Wag mong isipin yun. Isipin mo na baka mas better ang life ko, not makahanap ako ng mas better. Kasi you will only find that better person for you if you work out on yourself to be a better Better person. person. Kasi no better person can fall in love with a broken one. Yun sa akin. Kaya ako, when I met Rafa, I'm already at my best. I'm already at my best version. So, I'm no si Rafa din. She was already at her best version. Ngayon, we are already at our best version for now, but I know we will become better sa future. Kaya, be better together. Pero habang wala ka pang person na better, be better for yourself.